Naglaan ng MMDA ng 2 set ng heat stroke break sa hapon para sa mga empleyado nilang nakabilad sa araw. Pero hindi lang mga traffic constable ang nanganganib sa heat stroke. Ano nga ba ang mga paraan para makaiwas dito? Alamin sa balitang hatid ni Lala Roque. Sino ba naman ang hindi mapapaaray sa temperaturang umaabot sa 35.3 degrees Celsius sa Metro Manila na ang pakiramdam ng katawan ay nasa 40 degrees Celsius na dahil sa epekto ng alinsangan o init factor. Literal na nakakatunaw, 10 minuto lang para sa ice cream na ito at literal na nakatutuyo. Alamin natin kung gaano ba talaga katindi ang init sa mga oras na ito sa pamamagitan ng sponge na ito at babasain natin ng tubig. Alamin natin kung ilang minuto ang magdaraan bago tuluyang matuyo muli itong sponge na ito. Matapos ang 16 na minuto, ito na yung sponge. Tuyong-tuyo na. Tuyo lahat ng tubig sa init ng panahon. Eh paano kaya kung maghapon ka sa initan tulad ng mga traffic enforcer at street sweeper? Sakit sa ulo, ma'am. Sakit sa ulo? Ay paano? Anong ginawa niyo? Wala, ma'am. Inom ko ng konting tubig lang. Tapos konting silong. Ilang ang ginagawa namin. Inom ako ng tubig na malamig. Nahilo lang akong konti kasi talagang mainit. Batid ng MMDA ang peligro sa lansangan lalo pagtanghali. Kaya para iwas heat stroke, naglaan ng MMDA ng 2 set ng tig 30 minutong heat stroke break sa hapon sa mga oras kung kailan daw pinakamainit ayon sa mga eksperto. Sa mga oras na ito, pwede raw magpahinga sa lilim ang mga traffic enforcer at street sweeper basta halin-hinan o hindi sabay-sabay. Pero hindi kasama ang mga naka-duty mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na pauwi na rin naman sa mga oras na yon. Sabi mismo ng mga eksperto, kailangan ang mga break sa init. I think malaking posibilidad na kahit maikli lang, less than 16 minutes kung napakataas ng temperature sa labas tapos may ginagawa kang mabigat or nag-exert ka, pwede kang magkaroon ng heat injury. Kabilang dyan ang heat stroke. Hanggang 38 degrees Celsius lang ang normal na temperatura ng katawan ng tao. Pag umabot na sa 40 degrees Celsius, nakakaramdam ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkapagod at pananakit ng kalamnan. Ang mga makakaranas ng mga sintomas na yan dapat daw dalhin sa malamig na lugar at painumin ng tubig. Luwagan ng damit para makadaloy ang dugo at makapasok ang hangin. Punasan ng basang bimpo, partikular sa kilikili, singit at batok. At kung di pa rin umayos ang kondisyon, dalhin agad sa doktor. Para naman iwas heat stroke, iwasan ang init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magpayong o sombrero kung lalabas ng bahay. Kumain ng mga makatas na prutas tulad ng pakwan, melon at pinya. Pero iwasan ang mangga, guyabano, langka at durian dahil nakakainit naman ito ng katawan. Iwasan din ang kape at iba pang may caffeine na nakakapagpaihi at nagre-resulta sa dehydration. Magsuot ng preskong damit at uminom lagi ng tubig. Lala Roque, GMA News.